Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang unang gumanap na Jezebel sa pelikulang Pilipino ay itong si Edna Luna? Ang Jezebel ay unang lumabas bilang comics sa panulat ni Miles Ravilo at iginuhit ito ni Elpidio Torres. Ito ay sa Filipino comics noong 1952 hanggang 1953. At sa taong ding 1953 ay lumabas na nga ang unang pelikulang Jezebel na pinagbidahan nga ni Edna Luna. Kung saan ay kasama niya rito si Jaime de la Rosa bilang Fredo at ito ay dinirect ni Gerardo de Leon. At bukod naman sa paglabas ng Jezebel sa Filipino comics, noong bandang 1975 naman, ito rin ay lumabas sa Campion Comics. Mula naman sa pagganap ni Edna Luna sa Jezebel, ay nagkaroon pa ito ng maraming mga film adaptation kung saan ay iba't ibang artista rin ang gumanap dito mula 1953 hanggang 1996. Noong 1973, bukod sa pagganap nitong si Vilma Santos sa Darna, ay ginampanan din niya ang pagiging Jezebel. Ito'y para sa pelikulang Jezebel at ang Mahiwagang Kabibe. Samantala ito namang si Alma Moreno ay gumanap naman ng Jezebel noong 1978, si Alice Dixon noong 1990 at si Charlene Gonzalez noong 1996. At pagdating naman sa TV series, ginampanan naman ito ni Marian Rivera noong 2008 at ni Ann Curtis noong 2014. At bukod naman sa pagganap ni Edna Luna noong 1953, ito nga ay sa unang pelikulang Jezebel. Ay makalipas ang isang dekada, ay muli niya itong ginampanan sa pelikulang anak ni Jezebel noong 1964. At ang naging anak niya rito ay si Eva Montes, kung saan dito nakatuon ang kwento. Alam mo ba na si Anselmo B. Dayag, ang eskultor na lumikha ng Lion's Head sa Ken Road, ay ang siya ring eskultor na lumikha ng kontrobersyal na estatwang ulo ni dating Pangulong Marcos sa Tuba Benguet sa Baguio. Ang estatwang ito ni dating Pangulong Marcos ay may taas na 30 meters o 98 feet at inilagay ito sa taas ng bundok ng Siontoog. Nagsimula ang konstruksyon nito noong bandang 1978 sa ilalim ng Philippine Tourism Authority at plano itong gawing sentro ng tinatawag na Marcos Park na binubuo ng mga golf courses, sports club, convention center at hotel. Noong una sa konstruksyon ng nasabing estatwa ay tinatago ito o tinatakpan. Pero dahil sa isang malakas na bagyo ay nabaklas ang mga nakatakip dito at nakita rin ito ng mga tao. Pero bakit nga ba naging kontrobersyal ang estatwang ito? Sa totoo lamang ay hindi naman sa lahat. Siyempre kontrobersyal lamang ito sa mga kalabang pampolitika ng angkan ng mga Marcos at ng mga komunista. Ayon sa kanila ay pilit daw pinaalis ang mga nakatirang ibaloy sa nasabing lugar. Kapalit lamang ang maliit na halaga sa kanilang mga lupain. Kaya naman matapos ang estatwa noong 1980 ay marami syempreng kalaban ng mga Marcos ang nairita dito. Isa lamang daw ito ang pagpapakita ng self-glorification. At sa paglipas nga ng araw ay may mga bantangan na sisirain daw ito. Noong 1986 matapos ang EDSA Revolution, ang mga ibaloy ay nagkatay ng baboy at kalabaw bilang isang ritual sa pagpapaalis ng masamang espiritu sa nasabing estatwa. At kalaunan nga ay nag-file din sila ng kaso para maibalik sa kanila ang kanilang mga lupain. At noong 1989 naman ay tuluyan nang binomba ang estatwa ng mga rebelde. Dahilan para magkaroon na ito ng bahagyang damage. Pero noong 2002, sa muling pambobomba dito ng mga NPA, ay tuluyan na nga itong nasira gamit ang dinamita. Noong 2003, ang mayor ng Baguio na si Mayor Labo Jr. ay nag-offer sa mga Marcos na ipaayos ang estatwa. Pero para sa mga Marcos ay hindi na raw yun kailangan. Siyempre malamang sa malamang ay sisirain lang daw kasi ito ulit. Alam mo ba na itong si Paulo Ballesteros ng Itbulaga ay apo sa tuhod ng national artist at magaling na pintor na si Fernando Amorsolo. Dahil lang lola kasi nitong si Paulo sa side ng kanyang tatay ay anak nitong si Fernando Amorsolo. At ang lola na iyon ni Paulo ay kapatid naman ng nanay ng artistang si Yula Valdez. Kaya naman itong si Paulo Ballesteros ay pamangkin ni Yula Valdez. Ang buong pangalan nitong si Paulo Ballesteros ay Paulo Elito Macapagal Ballesteros IV. Siya ay isang sikat na host, aktor at komedyante. At syempre isa ring magaling na artist. Ito'y dahil bukod sa kanyang talento sa pagme-makeup ay nagpe-painting din itong si Paulo
Katulad ng kanyang kalululuhan na si Fernando Amorsolo. At dito ay makikita talaga natin na dumadaloy talaga ang dugo ng pagiging artist sa kanilang angkan. Alam mo ba na itong si Raymond Townsend ang sinasabing kauna-unahang Filipino-American na naglaro sa NBA o National Basketball Association? Bago pa itong sina Jordan Clarkson at Jalen Green, itong si Raymond Townsend ay sinelect ng Warriors sa first round ng 1978 NBA Draft bilang 22nd overall pick. Itong si Townsend ay ipinanganak sa San Jose, California sa kanyang ina na si Virginia Marella, isang Pilipina mula sa Balayan sa Batangas. Sa kanyang ama na si Raymond Townsend Sr. na isang Amerikano at isa ring basketballista. Bago sa NBA ay lumaro muna itong si Raymond Townsend sa UCLA Bruins. Bahagi siya ng 1978 UCLA National Basketball Championship Team na sinasabing ikasampung NCAA Championship ng team sa kanilang legendary coach na si John Wooden. Itong si Raymond Townsend na may height na 6'3" ay naglaro bilang point guard position. Ito ay sa 3 seasons ng NBA sa mga team ng Grand Warriors noong 1978, sa Alberta Dusters noong 1980 hanggang 1981 at sa Indiana Pacers noong 1981 hanggang 1982. Alam mo ba na isang Pinoy actor ang nakikilala rin sa Indonesia? Ito ay dahil lamang sa kanyang pagda-dub smash. At siya ay si TJ Marquez. Matapos sumikat itong sina Christian Bautista at Leo Consol bilang singer at aktor sa Indonesia. Isa rin itong si TJ Marquez sa gumagawa ng pangalan sa nasabing bansa. At dahil sa lumalaking fanbase niya ay nagtungo itong si TJ Marquez sa Indonesia noong 2016 at gumawa siya ng mga proyekto dito. Isa sa mga sinasabing tumatak na proyekto niya ay ang pagganap niya bilang Shimen sa Meteor Garden adaptation ng Indonesia na may titulong Siapa Takut Jatuh Cinta. Ipinalabas ito sa Indonesia mula November 2017 hanggang October 2018. Bagaman nung una ay nahihirapan sa pagkasalita ng bahasa itong si TJ, unti-unti niya rin naman itong natutunan sa tulong ng kanyang mga kasamang mga artistang Indonesian at nagpapatutor din siya. Hindi man siya ganong kasikat na sikat sa Indonesia, pero pagdating naman sa mga teenager ay talagang kinakikiligan siya dito. At bukod naman sa Indonesia ay gumagawa pa rin naman ng project sa ating bansa itong si TJ. Noong una ay bahagi siya ng GMA7 at sa ngayon ay bahagi naman siya ng ABS-CBN. At kapag umuwi siya ng Pilipinas mula sa Indonesia, ito ang pagkakataon niya para makagawa naman ng mga palabas dito sa ating bansa. Ayon kay TJ, ay mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga Indonesian at mahilig din daw ang mga ito sa mga teleserye. Katunayan pa nga ay Monday to Sunday ang pagpapalabas ng mga teleserye sa kanila at 2 oras pa ang time slot nito. Isa pa ay napakarami ring mga TV stations sa nasabing bansa. Kaya naman marami ka talagang pwedeng pagtrabahuhan. Sa kabila naman ng kasikatan ay nananatili namang humble at huwaran ng mga kabataang Pilipino itong si TJ Marquez. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.